Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga dapat nating gawin kung sakaling kabahan man tayo sa harap ng maraming tao habang tayo ay nagsasalita. Marami kasing nagtatanong sa channel na ito kung ano ba yung pwede nilang gawin kapag naranasan nila yan. Naintindihan ko naman sila kasi totoo naman yun na kahit pinaghandaan mo talaga ng todo yung isang bagay, may mga pagkakataon talaga nakakabahan tayo at makakalimot tayo sa susunod nating sasabihin. At tuluyan tayong nabablangko sa harapan ng maraming tao. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na dapat mong gawin kung sakaling kabahan ka at mablangko ka kapag nagsasalita sa harapan ng maraming tao, tumingin sa script. May mga tao kasing gumagawa ng script bilang paghahanda nila pag magsasalita sila sa harap ng maraming tao. Pwedeng word by word, pwedeng sinusulat lang nila yung mga mahahalagang bagay na kailangan nilang sabihin sa iba. Kung isa ka sa mga taong ganon, para sa'yo, itong tip na to. Madalas kasi kapag nakakalimot tayo, ang nakakalimutan natin ay yung susunod nating sasabihin. Kaya kapag meron kang hawak na script, tumingin ka lang sa script mo, kahit basahin mo lang yung first 2 words or first 3 words ng susunod mong sasabihin, maaalala mo na siya. Basta't huwag ka lang masyadong tatagal sa pagtingin mo sa script mo para hindi maboard yung mga tao. At isa pa, yung script mo, dapat hindi yan nakikita sa slideshow kung gumagamit ka man ng PowerPoint presentation. Bakit hindi dapat yan nakikita? Siyempre, para ma-highlight mo yung sarili mo sa harapan ng iba. Or para ma-highlight mo yung galing mo sa pagsasalita. At isa pa sa dapat mong tandaan, yung script mo, gagamitin mo yan hindi para basahan yung mga listener mo. Maboboring lang yan kapag ganyan. Dahil di ka naman nagbe-bedtime story eh. Gagamitin mo lang yung script mo bilang guide kung sakaling makalimot ka. Ikaw naman siguro ang gumawa ng script mo, di ba? Kaya kapag isang tinginan lang, makakabalik ka na kagad. Maliban na lang kung hindi ikaw ang gumawa ng script mo. Ano yun? May ghostwriter ka? Pero paano naman kapag hindi ka gumagawa ng script or tamad kang gumawa ng script, umaasa ka lang sa talas ng memorya mo? Dito na tayo sa pangalawang tip. Next tip na dapat mong gawin kung sakaling kabahan ka at mablangko habang nagsasalita sa harap ng maraming tao, tumingin sa visual aid at iparating kung ano yung pinupunto mo. Yung visual aid mo kasi yung magsisilbing script mo niyan. Kung ano yung nasa outline mo sa visual aid, dun ka lang tumingin kung sakaling makalimot ka. Kasi kapag nakakalimot nga tayo, ang nakakalimutan natin ay yung susunod nating sasabihin. So dahil nakalimot ka na dun, mag-move on ka na. Kalimutan mo na yon. Tumingin ka na lang sa outline na nasa visual aid mo at iparating mo na lang sa audience mo kung ano ba yung gusto mong ipunto sa kanila para makabalik ka. Isa pa, pwede mo nga ring maalala kung ano yung susunod mong sasabihin kapag yun ang gagawin mo. Pero kung hindi mo na talaga maalala kung ano yung susunod na gusto mo pang idagdag, di kalimutan mo na yon. Mag-proceed ka na sa next paragraph mo or sa next outline mo. Next tip na dapat mong gawin kung sakaling kabahan ka at mablangko habang nagsasalita sa harap ng maraming tao, mag-freestyle, mag-adlib, or makipag-interact sa audience. Kung sakaling makalimot ka sa susunod mong sasabihin, sa susunod mong linya, laruin mo na lang, mag-freestyle ka. Paano yung freestyle? Ano yon? Sasayaw-sayaw ka? Hindi. Ang ibig kong sabihin, mag-adlib ka. Kausapin mo yung audience mo. Pwede kang magtanong-tanong sa kanila na related dun sa topic mo. Pwede kang magpatawa, pwede kang mag-joke, or yung audience mo, pwede mong kamustahin. Basta kontrolin mo lang yun bang hindi malalayo yung pinag-uusapan nyo sa topic nyo. Ganyan ang ginagawa ko kapag na-distract ako, kapag nakalimot ako sa susunod kong sasabihin. Lalo na kapag merong nag-i-interrupt, meron akong narinig na ingay, meron akong nakita na kung ano na pwedeng makapag-distract sa akin. Kaya nilalaro ko na lang at kinakausap ko yung mga listener ko. Sa ganyang paraan, pwede akong makakuha ng idea sa kanila para magkaroon pa kami ng malawak na
pag-uusap. Pero syempre, dapat related pa rin sa topic. Halimbawa, ang topic mo tungkol sa pagiging addict sa social media, nakakalimot ka, na blanko ka. Pwede mong tanungin yung audience mo. Siguro kaya ka na-addict sa social media kasi nanonood ka ng mga babaeng sumasayaw sa TikTok. Ano ba yung mga kina-addican mo sa social media? Yung mga trending na chismis? Hala, baka nagiging chismosa ka na. Yung mga ganyang halimbawa, syempre mabubuhayan ng dugo yung mga listener mo, yung mga audience mo, at magkakaroon kayo ng panibagong pag-uusapan na related sa topic mo. Pwede mong gawin yan hanggang sa makabalik ka sa susunod mong sasabihin. Isa pa sa mga dapat mong malaman, okay lang naman na magkamali ka. Okay lang naman na mablangko ka kahit saglit lang. Kasi wala naman pakialam yung audience mo eh. Walang pakialam yung mga nanonood sa'yo kung magkamali ka man. Sa totoo nga lang, mas ma-appreciate ka pa nila. At bibigyan ka pa nila ng time para makabalik ka. Kaya huwag ka masyadong mag-overthink na baka makakalimot ka, mablangko ka. Okay lang yun, okay lang magkamali. Baka kasi sa kaka-focus mo na huwag magkamali, dun ka pa magkamali. Dun ka pa makalimot or mablangko. Relax lang, laruin mo lang. Huwag mong gawin big deal yan. At yun yung mga pwede mong gawin kung sakaling makalimot ka or mablangko ka habang nagsasalita sa harap ng maraming tao. Sana may natutuhan ka sa video natin ngayon, kaibigan. At kung meron kang natutuhan, subscribe mo tong channel na ito, yun ay kung hindi ka pa nakasubscribe. At kung hindi ka pa nakalag sa video na ito, like mo naman. Basta subscribe mo na lang tong channel na ito kung mahilig ka sa mga informative content kung saan may mga bagay kang matututuhan sa buhay mo. Ngayon, gusto mo bang malaman kung bakit nagiging attractive yung mga taong magaling magsalita or yung mga taong magaling sa public speaking? Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandyan lang yan. Pagka-click mo, mapapanood mo na.